Magandang gabi, ako ay nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagpapalaya. Yes friend, ngayong araw ng kagitingan, huwag ka nang magpakagiting sa taong hindi na ikaw ang gustong nilalambing. Palayain mo na yan ha, pakawalan mo na siya, wag mo nang ipaglaban. Oo, kasi alam mo para kang nag-aalaga ng isang, agresibong agila. Yon, diba? Makakalmot at makakalmot ka lang yan. Well, alam ko naman na ayaw mo pa siyang kawalan kasi gustong-gusto mo rin namang tinutukha-tukha ka niya. Yes, friend. Tama yung sinabi ko, no? Kapag nararamdaman mo ang isang tao, wala na talagang interest sa'yo at feeling mo ikaw na lang talaga ang lumalaban. No? Ikaw na lang talaga ang nagsusumiksikan. Ikaw na lang ang nagpupumilit na manumbalik yung dati niyang pagmamahal sa'yo. Feeling ko, wala ka na sa tamang disposisyon sa buhay. I mean, wala ka na sa tamang tao, rather. No? Kasi kahit pa yung puso at utak at kaluluwa mo, lahat ibigay mo sa kanya, kung wala na siyang natitirang interest sa'yo ni katiting, feeling ko wala nang pag-asa yan. Feeling ko, hinahayaan mo na lang yung sarili mo na magmukhang kawawa, magmukhang tanga dahil sa pagmamahal na sinasabi mo para sa kanya. Pagmamahal pa nga rin bang maituturing yan, diba? Yung nagiging sagabal ka na mismo sa sarili mo para makahanap ng tao or makatagpo ng taong magmamahal talaga sa'yo ng totoo. At pagmamahal mo pa rin bang maituturing na pigilan yung taong sinasabi mong mahal mo na mahalin niya na rin kung sino yung panibago niyang gusto, diba? Okay lang. Magiging maayos rin ang lahat kapag pinalaya mo na yan. Ang kailangan mo lang lakas ng loob, paninindigan, no? Number one, yan talaga yung mahalaga, yung paninindigan. Kasi kapag pinalaya mo na ang isang tao sa buhay mo, dapat ginagawa mo yun or gagawin mo yun ng buong puso. Dapat wala ng pananabik at pag-asang babalik pa siya. Totally, pakawalan mo na. Hayaan mo na kung saan siya masaya. Kahit na ikadudurog mo, kahit na ikasasakit ng puso mo, ibigay mo na sa kanya. Kasi sa pagpapakawala mong yun, nandun din yung potensyal at posibilidad na makausad ka na rin. Makatagpo ka na rin ng taong bagong mamahalin mo. At syempre, tandaan mo no na hindi naman porket ikaw yung nagpalaya, hindi naman porket ikaw yung bumitaw sa relasyon ninyo, ibig sabihin ikaw na yung talo. Of course not. Hindi yun ganon. Minsan kung sino pa yung taong nagpapaubaya, nagpapalaya, sila pa yung masasabi nating may tapang, may lakas ng loob, totoong nagmahal or nagmamahal. Kasi hindi yun madali, di ba? Hindi madaling magpalaya ng taong mahal mo. But since meron kang pagmamahal dyan sa puso mo na naging pundasyon ng pag-ibig ninyo nung kayo pa, yun yung gagamitin mo para palayain siya. And baka kaya nga bumitaw ka kasi alam mong yun na yung makakabuti para sa inyo eh. 'Di ba? Alam ko kung hindi ka bumitaw para ipamigay siya, bumitaw ka kasi yun yung tama. Yun yung naiisip mong dapat gawin. Binitawan mo na siya kasi gusto mong sumaya siya at maging malaya na kayong dalawa. Na kahit maging masakit para sa'yo, yung posibilidad na makita mo siya sa iba na sumasaya, makita mo siya sa iba na yan yung pwesto ko dati. Yung bago niya ngayon, yan yung dating ako. Ako yung dating nagpapaligaya at nagmamahal sa taong to.
Ako yung dating nagmamay-ari ng kanyang puso. Kahit na alam mong posibleng mangyari yun, ginawa mo pa rin na palayain siya kasi nga nagmamahal ka. Nagmahal ka. Maaaring sobrang sakit man ngayon, durog na durog ka ngayon. Pero sana sa mga susunod na pagkakataon na magmamahal ka, sana masabi mo sa sarili mo na borado na talaga siya sa isip at sa puso mo. Sana totally malaya ka na. Sana refreshed ka na. Mula sa lungkot nung nakaraan mo, mula sa sakit ng nararamdaman mo, mula sa lahat ng galit, lahat ng pait, sana maging malaya ka na. Para sa susunod na magmamahal ka, maibigay mo ulit yung pagmamahal na kaya mong ibigay para sa panibagong taong ito na mamahalin mo 101.1%. Maaaring hindi man ngayon, no? But through time, hopefully, kagaya mo, umaasa ako na magiging okay ka rin. Diba? Basta ipangako mo lang sa sarili mo na huwag kang mawawala ng pag-asa sa pagmamahal. Huwag kang mawawala ng paniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig. Maaaring nabigo ka ng una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Pero sana huwag kang magsawa na sumubok na magmahal ulit kahit na ilang beses ka nang nasaktan at nagpalaya. Palayain mo na yung tuluyan yung nakalipas mo. Diba? Yun yung mga pakakawalan mo. Pero yung mga lessons na natutunan mo dito at napulot mo dito, yun yung babaunin mo. Bitawan mo na yung nakalipas. Kasi totoo yung kasabihan na past is past. Diba? Masakit isipin, masakit bumitaw, pero alam niyo ito yung ayoko diba? Yung isa sa pinakamasakit na mararamdaman ng isang tao, yung kailangan nyo nang palayain yung isa't isa kahit hindi pa sana, diba? Sobrang lungkot niyan, sobrang sakit niyan, yung bittersweet moments or bittersweet goodbyes rather na tinatawag natin, diba? Yung pagpapalaya na wala namang kayong samaan ng loob kasi parehas nyo namang naiintindihan na hindi na okay yung sitwasyon ninyo or kailangan nyo na talagang magkalayo, magkahiwalay. Yung malungkot. What more para dun sa taong siya na lang yung nagmamahal, siya na lang yung mag-isang umiibig. Kaya again, yes friend, sige na, palayain mo na. Huwag ka nang magpasiil sa manlulupig niyang pag-ibig. Nox! Pag ganon. Diba? At finally, para sa susunod na araw ng kagitingan, tamang tao na ang iyong ipinaglalaban. Yes! Kala mo naman talaga, siya naman yung red flag. Well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa 101.1 Yes FM. Solid! Good night, VP! Mwah, mwah.